Be ready for the Word of God. So I'll be sharing this morning. Ang title natin sharing time is The Purpose for Every Season. Sabi niya, He makes all things beautiful in its time. Ayan. Actually, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating kapatid na umuwi na sa Panginoon. Si Shai, nandun na siya ngayon. Nagpapasalamat tayo, sabi nga, yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Yun yung nakita ko eh. Importante. Kaya nga ako personally, pag may mga kapatiran na umuwi sa Panginoon, ano yun? Malaking, sa atin nga, hindi dapat burial o funeral ang tawag dyan. Dapat send off. Kasi uwi na sila eh. Tama ba? Ang sinaselebrate natin yung life nila. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. So again, sinari ko ito nung last kay pero, tinan ko na different perspective. Every time kasi nakikita ko yung Ecclesiastes, yung dalawa na yan, we always see it, siyempre yung purpose ng life, But ngayon, tingnan natin yung purpose ng season, Tingnan natin, lahat naman tayo, ano bang paborito yung season? Maliban kay Vilma. Taglamig. Paborito natin yan, pag taglamig, Ang sarap. Bri, anong paborito mong season, Bri? Tag-ulan? Tag-init. Tag-init. Dito tag-init eh. Diba? So, kanya-kanya meron tayong gusto niya, summer kasi para makapag-gala-gala. Yan. Kanya-kanya yan. Tag-ani. Pwede yan. Yung magandang mga season. Pastora Jeng, anong gusto mong season, Pastora? Yung pag ito na. Yung excited ka na. Seasoning, Ganon-ganon kanya. So, may kanya tayong gustong season, ba? So, ibig sabihin, ang life, ganun din eh. Iba-iba if you can see yung life. And ginawa ng Panginoon yun for us to see yung different season ng life, yung iba, maybe in the season of preparation, yung iba, breakthrough, praise the Lord yan. Pero lahat yan, may purpose ang Panginoon. Dapat nating makita. Amen ba? So, tingnan muna natin yung basahin natin, So, Ecclesiastes 3:1, tsaka 3:11. Okay? Next slide tayo, Sabi niya, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So, 3:11, siyempre, He has made everything beautiful in His time. Okay? Sabi nga natin, yung verse na 3:11, isa sa paborito kong verse yun. Pero tingnan mo tayo sa 3:1. Sabi nga, God is the author of time. Lagi natin tinuturo yan. He is the one who created time. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, pag nakita mo siya, siya nag-create na yung time, therefore outside siya ng time. Nasa labas siya ng time, siya nag-create niyan eh. Kaya lang, ang mahirap in the sense, tayo, nilagay niya sa time. Diba? Nandun tayo sa time eh. We are subjected sa time. Pero siya hindi. Kaya dapat makita natin yung perspektibo ng Diyos. Kasi wala siyang oras eh. Tayo lang naman ang merong consciousness ng oras na, pero si Lord wala eh. Kaya hindi siya pwede, sabi nga ng Bible na lagi natin binabasa, isang araw sa kanya, ilan, Pastora Jeng? 1,000, bro. 1,000 years. So pag sinabi, Lord, magkita tayo bukas 1,000 years, diba? Kasi kinabukasan eh. Ang point lang ng Panginoon, iba siya eh. Hindi siya limited ng time. Okay? So hindi mo pwedeng sabihin, parang nauhuli na ako. Hindi pwede. Kasi hawak niya lahat eh. Hindi mo pwedeng sabihin, nauunahan ko sila. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin kasi hawak lahat ng oras ng Panginoon. Pamahalaga, makita natin lahat, pag tamang panahon, pagkakataon, pag-akda ng Diyos, maganda. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen ba? Ayan. Now, tingnan mo yung 3:1, sinabi dyan ni Solomon, hindi niya sinabi lang na season, but may purpose eh. So, sabi nga, nagbibigay ng meaning sa season, yung purpose. Diba? Ako personally, nung naintindihan ko yung purpose, nag-iba yung tingin ko sa sarili ko eh. Dati, akala ko tingin ko sa sarili ko, dito lang, ganyan-ganyan lang. Pero nung napakinggan ko yung about purpose, lumakas yung loob ko, teka lang, sinilang pala ako na hindi aksidente dito eh. Meron palang plano ang Diyos sa akin eh. Diba? Meron pala akong dala-dala. I say amen. So nagbago ang pananaw mo. Tingnan mo ng differently yung mundo, pati ibang tao. Iba rin ang tingin mo. Siyempre, kung ikaw may purpose, sila rin meron din. Tama ba? So tingnan mo na differently yan. Ayan. Sabi niya, without purpose, mga kapatid, ito kahit yung pain natin, pag hindi mo lang purpose yan, masakit talaga yan. Nasaktan ba kang yan? I say amen. Pero every pain may purpose ang Diyos eh. Tama? Kung nasasaktan ka, inalaw ng Panginoon, may gusto siyang gawin. Tama? Like ng example, yung bakuna. Pero yung bakuna, dinadala mo yung anak mo, pumipila ka pa. Para lang tusukan ng karayom. Pwede mo na, papayaran mo pa. Pwede mo tusukan sa bahay ng karayom yan, di ba?
Dinala pa sa doktor. Diba? Tinusok na nga ng doktor, umiyak eh. Nagbayad ka na, ang malapit, nagpasalamat ka pa. Thank you, Doc. Ha? Bakit? Kasi may purpose yung bakuna. Alam mo yung purpose nun eh. Tama ba? So, ganoon din ang Panginoon. Tama ba? Kung nasaan season ka ngayon, medyo may ano bang hardship? May pain? May purpose ang Panginoon. Amen ba? Ayan. So, tingnan natin mga kapatid. Sabi nga, when it comes to purpose, no? Makita natin, if you want to see yung purpose ng season ng life, ang susi mga kapatid, not inward eh. Hindi sa atin eh. Sa Kanya. Okay? Sa source. Kaya nga ang purpose ng Panginoon for us to reconnect, to know Him more. Pag nakilala natin yung Creator, tama ba? Malalaman ko bakit ka kinreate. I say amen. Di ba yun ang principle eh? Yung mga hawak niyong cellphone, o ano mang gadget hawak mo dyan, gusto malaman yan, tingnan mo yung manufacturer, tanungin mo. Para malaman kung para saan yan. So same din sa Panginoon, ganun din. Tama? For us to see yung purpose ng life. Okay? Kaya sabi ng mga kapatid, basahin ko dito, no? If God has designed each of us with purpose, then the seasons He allows also serve His wise purpose. Hindi ko alam mga kapatid kung anong purpose, o nasa season ka ngayon eh. Pero may purpose yan eh. Ha? May dahilan ng Panginoon, may meaning yan. Kaya sabi ng Panginoon, beautiful yan. Tama ba? Nabasa naman natin yung Ecclesiastes, no? Sino nakabasa ng Ecclesiastes? May maikli lang yan, mga kapatid. Habakuk, hindi joke lang. Ecclesiastes 3:1, sabi doon, there's a time to die, a time to be born, time to die. Time to plant, time to uproot. Time to destroy, time to build, o time to kill. Kung dito naman, ano yun, yung mga, puro kabaliktaran yun, tama ba? Yung time to be born, pwede mo sabihin beautiful. Siyempre, pag may sinilang, masaya-saya. To die. Diba? Plant, pwede yan, masaya ka, nagtanim ka eh. Diba? Paano pag uproot? To build, na-excite tayo. Building na. Paano to destroy? Pero sabi ng Panginoon, pag tamang panahon yan, kahit sa tingin mo negative, isa yung pananaw, hindi negative yan, beautiful. Bakit? May meaning. I say amen. Actually, ganito ang konsepto ng Panginoon eh. Kung meron siyang as if dinidestroy sa buhay mo, mga kapatid, isa lang ibig sabihin, magbibuild siya ng bago. I say amen. Kung meron man siyang inaproot, mga kapatid, sa buhay mo, isa lang ibig sabihin, may tinanim siyang bago. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Hallelujah. Okay. Kaya nga sabi ng Romans 8:28. Next slide tayo, no? Tingnan natin yan. No? Ayan. Okay? Okay. Nalipat na ba? Okay. Sabi niya na yan, purpose, no? Every season, yan. Sabi niya, formation, direction, destiny. Lahat yan, mga kapatid. So, yung purpose mo, dyan naka-align yan, mga kapatid, no? Mayroong preparation, may direction ng Panginoon, may destiny. Kaya lahat ng season sa life natin, hindi random yan na nangyayari. Lahat nakaakda sa Panginoon. Ha? Sabi niya sa Psalms, no, lahat ng yung buhay natin, sinulat na, mga kapatid. Buri mo yun? Sinulat sa kanyang libro. Lahat ng mangyayari na hindi pa nangyayari, nakasulat sa libro niya. Kaya kung tatanungin mo ko yung katabi mo, bestseller yan. Kasi ang buhay mo daw, libro eh. Sinulat ng dakilang author eh. Kaya mga kapatid, kung ano man nangyayari, magtiwala sa Panginoon. Hindi mo naintindihan sa ngayon, huwag mo munang intindihin. Magtiwala lang. Kasi minsan ang pag-intindi, pagtapos na eh. Kaya pala nangyayari yun. I say amen. Pero dapat ang una lagi, pagtitiwala. Kasi kilala mo yung nagsulat ng storya ng buhay mo. Aba. O sino gusto ng happy ever after? Lahat naman tayo gusto. Ngayon, hindi pa ever after. Hindi pa. So, as if parang hindi pa. Wala ka pa naman sa ending I say amen. Nandito ako na, chapter 2 pa nga lang yung iba eh. Chapter 4 pa nga lang yung iba eh. I say amen. So, mayroong, di ba? Di ba pag nanonood tayo ng mga movies, series, di ba gusto natin yung mga plot twists? Gusto natin yan eh. Yun pala nangyari. Ganon din sa storya mo. Ha? Yung akala mo, tinanggal ka sa trabaho, hindi pala pagtanggal yun, mga kapatid. May nakalaan para sa destiny mo. Kaya ka pala inalis doon kasi dito mo mamimit yung destiny helper mo. Wala dito eh. Kaya kahit anong gawin mo dito, hindi ka na po-promote kasi hindi ka dito. Dito ka.
say amen. Tama ba? Kung dadaling ka sa ibang lugar, di praise the Lord. Di ba? May plano din ng Panginoon. O si teacher lang, nandun uli sa Amerika. Yung iba, nasa Cambodia. Kung saan tayo dadaling ng Panginoon, sige, let it flow. May plano ang Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Sabi niya, next slide, every season daw is a preparation, mga kapatid. Romans 8:28. Sabi niya, we know that all things work together for good. Now, tingnan mo yung word ni Paul, all things. Pag sinabi bang all, may kulang. Wala. So, all is all. So, whatever nangyayari mo, kahit sa tingin mo parang hindi maganda, basta kasama sa all, will work for your good, sabi ng Panginoon. Amen ba? So, everything yan, mga kapatid, will work for our good. No? Ayan ang mga example natin. Look at this. Season, shape, yung ating character. Kaya may mga season ng Diyos eh. At minsan, mga kapatid, no, sa itang ganyan, God often prepares us before He promotes us. Sino gusto ng promotion? Taas ang kamay. Sobrang excited ka sa promotion, bro. Mukhang binasbasan ka ngayon ng Diyos. I say amen. Mangyayari, bro. I say amen. Amen, amen. Tingnan mo, lahat naman tayo gusto. At we are for promotion. Naniniwala kayo, mga kapatid. Lahat tayo for promotion. I say amen. Pero ang Diyos kasi mabuti at mabait. Ano yun? May preparation. Yung Israel, mga kapatid, para sila sa promised land. Do you agree? Yes, mga kapatid. Actually, kung sila ay dediretso lang ng lakad, 2 linggo lang, nandun na sila sa promised land. Pero ilang years? 40 years pa ang paikot-ikot. Bakit? Preparation. Pwede naman 2 linggo lang eh. Diba? Pero bakit 40 years? May preparation ng Panginoon. Siguro naman, di ka pa naman 40 years naghihintay, ano? Ha? Wala pa naman, di ba? Pero ang point ng Panginoon, mga kapatid, meron eh. Kung nasaan ka ngayon, sinishape ang character natin for that special purpose. Si Joseph, mga kapatid, tinan mo, from the pit, no? Galing siya dun sa ano, saan dinala? Sa palasyo eh. Oh, I say amen. Kung titignan mo yung una niyang pinuntahan, sa balon, mga kapatid, nandun siya oh. Kung ini-imagine ko si Joseph noong time na yun eh, pwede niya sabihin, bakit ako nandito? Akala ko ba yung pangarap ko, yung panaginip ko, magre-rain ako, ba't naroon dito sa balon? Ang lalim. Akala ko ba, doon ako sa taas? Ba't nandito ako sa ilalim? Lahat kabaliktaran. Tama ba? Akala ko ba, yung mga kapatid ko luluhod sa akin? Tinulak ako dito sa balon eh. Lahat kabaliktaran eh. Kaya lang, may purpose kasi yung pit. Tama, Tito Pit, no? Lahat ng pit may purpose talaga, Tito Pit, no? So yung pit kasi may purpose, yun ang spark para sa palasyo. Again, mga kapatid, basahin niyo yung Bible niyo. Kahit yung pit na nilagyan niya, specific na doon siya nilagay ng Diyos. Bakit? Doon daraan yung I say amen. Yung free transportation sa kanyang destiny, dadaan kasi doon. Dadalhin sa Egypt. Hindi kayo yung pit na sa tingin mo, parang dito ako sa balon ah. Maghintay ka, mga kapatid. Baka yung balon na yan, hinihintay yung transportation papunta sa destiny mo. I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Si David, mga kapatid, from the field to the throne. Saan ba nagsimula si David? Pastol ng tupa. Wala nga nakakilala eh. Nandun lagi sa ano eh. Tama ba? Kahit nga yung tatay niya eh, hindi nga siya sinama sa bilang ng mga anak eh. Nung dumating si Prophet Samuel eh, ay may isa pa pala. Tingnan mo mga kapatid, ang napakagandang encouragement. Malimutan ka man, nino man, kahit ng tatay mo. Pero ang tatay mo sa langit, hindi ka kakalimutan. Yung promotion na para sa'yo, para sa'yo. Sige mga kapatid. Walang pwedeng kumuha. Sa kanya yun eh. Oh, I see. Man. Tingnan mo yung maliit na gawain. Preparation eh. Kailangan siya maging shepherd eh. Kasi si shepherd niya yung buong nation. Sabi sa story, mga kapatid, no? Nung nandun si Goliath, no? Sabi nung tatay niya, halika, David, dala mo ng pagkain yung mga kapatid mo. Diba? Nandun sa gera eh. Tingnan mo mga kapatid, simpleng gawain. Naglalamove lang eh. Diba, dilip? Talagang explain ko pa yung joke ko. Diba, ito yung pagkain, ihatid mo doon, diba? O, kinuha naman yung pagkain ni David. Maliit na gawain, bibigay lang ng baon eh. Pero yung maliit na gawain pala, yun ang susi para ma-meet niya si Goliath. Yun ang spark ng kanyang destiny.
Kaya walang maliit na gawain sa Panginoon. Walang maliit na trabaho sa Panginoon. Kasi yung maliit na trabaho niyan, pwedeng spark yan sa malaking bagay na ina-align ka ng Diyos. Ang hinihintay ng Diyos, mga kapatid, that you will flow. Ang gandang word yung yield. Gusto ko yung word na yun, nag-yield ka, submit ka. Sige lang, Lord. Surrender ako, Panginoon. Saan mo ako dadalhin? I say amen. Hallelujah. Okay, sino pa daw? Si Moses. From the desert, biri mo, nag-desert pa. Hindi, jak lang. Wala nakaget. Sige, mamaya na. From the desert to deliver. Di na lang 40 years, mga kapatid, di ba sino ko nakaraan? Pero may purpose. Si Esther, from obscurity. Pag isang meaning na obscurity, walang nakakakilala. Slave yan Hadassah, ang original name niya. Slave girl. Alipin. Pero ang destiny, reyna. Tinan mo yung katabi mo, Esther yan. Kung pwede lang, palitan mo na ang pangalan mo. O dagdagan mo. Esther. I say amen. Ano ibig sabihin ng Esther? Star. Diba? Kaya yung word na Estrella. Star ang ibig sabihin I say amen. Palapakan nga natin ang Panginoon, no? Asal para rin si Esther, no? I-post ko muna. Si Esther kasi talaga, typology ng church. Pag binasa mo yung Book of Esther, church ang tingnan mo. Yun ang destiny niya. Si Esther ang kanyang hidden picture sa church. Nagsimula na parang hindi kilala, kasi yung word na Hadassah, puno ang ibig sabihin. Okay? Pero ang destiny, star. So yung puno, earthbound, pero ang totoong destiny mo, heaven. Ang taas naman, Lord. I say amen. Yan tayo, mga kapatid. Tama ba? Tapos ang kailangan mo dyan, si Mordecai. Sino si Mordecai? It's a picture of the Holy Spirit. Siya I say amen. Tama ba, mga kapatid? Sino yung kanyang kontribida dyan, Pastora Jeng? Si Haman. Si Haman. Hinahanda nyo lang pagpasko yan. Hindi, Hamon pala yun. Diba pala, no? Haman, ang plano niya, burahin lahat ng Israel. Pero may plano, kaya pala siya ginawang reyna. Ang talino talaga ng Diyos Kasi si Esther ang gagamitin para iligtas yung buong bansa. Yun ikaw, yun ako Palapakan nga natin ang Panginoon. Mga Esther, I say amen, no? Ayan. So makita natin. Kaya sabi niya dito, every season has a purpose. God is shaping us. Minimold tayo dun sa destiny natin. Kasi totoo naman talaga yung destiny natin is always greater. Greater yun Kesa ngayon ka. Ano ngayon? 2026. Mas malapit yung ikaw sa 2035. Totoo lang. Kaya lang, dito ka, minimold ka para doon. Para pag dumating yun, you are ready for that promotion. Tama ba, mga kapatid? I say amen. No? Parang lalagyan. Ang lalagyan, mga kapatid, pag hindi handa, pag binuhusan mo yun ng malakas masasayang Hindi kaya mabait ang Diyos. Hinahanda tayo. Ha? Naramdaman nyo na ba ang pagbuhos? Sabi nung kanta ni Juniper Luklukan, ibuhos mo. I say amen. Amen ba, mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Sige, tuloy natin, mga kapatid. Next slide. No? So if you can see, ayan, dito tayo sa destiny. Sabi niya, season prepare us for, sabi ni Daniel, mga kapatid, he changes times and season. He removed kings and set up kings. Yan ang tatay natin sa langit, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, relax ka lang. Yung para posisyon mo, nakaready yun Kasi amen. Tingnan mo, ang ganda ng word Pwede niyang alisin para ilagay ka Ulitin ko nga. Pwede niyang alisin para ilagay ka. Hindi, Pastor, parang hindi ako para doon, may nakaupo Relax ka lang. Kaya kong alisin para ilagay ka. Wala yata nakagets. Ulitin ko. Kaya kong alisin para ilagay ka. Kaya relax ka lang, mga kapatid. Darating yung panahon, ilalagay ka sa dapat mong kalagyan. Palapakan natin ang Panginoon. I say amen. Nakaset na kasi yun Everything Tama ba? Kaya lahat yan, preparation for our destiny. Meron tayong pupuntahan. Kaya tayo naglalakad dito. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Sabi niya, what God is preparing for you is greater, than what you are going through. It's always greater.
Kaya magpasalamat tayo kung malakas ang bagyo, mas malakas ang lipad. Tama ba? Malaki hadlang, malaki kasi yung pupuntahan. Ayan, mga kapatid, palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Sabi niya, preparation is part of purpose. Number 1, God prepares you. Then He refines you. No? May refinement ang Panginoon. Sabi niya, direction, syempre, and He will establish you. Lahat tayo, mga kapatid, meron yan eh. Ha? Piniprepare tayo ng Panginoon. May season of preparation. I say amen. Bakit? May season, kasi, sino ba yung sabi kanina? Ay, si Brian. Harvest kasi, meron talagang tag-ani. Pero paano ka ani, mga kapatid? May season yan eh. Una, magtatanim. Tama? Pag tapos magtanim, totoo ba agad? Maghihintay ka eh. Didiligan. Di ba? Aalagaan. Hintayin mo lang. Bakit? May nangyayari. Pero may season ng pag-aani. Yung buto pala, mga kapatid, for example, yung puno nito sa likod, nakita yun, dahil puno, di ba? So, ang ganito pala daw yan. Kung gaano kataas yung puno sa labas, ganun din yung ugat. As in, parehong-pareho. Ulitin ko Kung nakita mo yung gano'ng kataas sa pumunta ka sa ilalim, yung ugat niyang ganun din kailalim. At minsan, nauuna yung ugat bago sa taas. Tingnan mo yung katabi mo. Inuuna pa yung ugat. Inugatan ka. Diba sinasabi ng mga nanay yan? Alam mo anak, inugatan ka na hindi ka makaalas. Diba? Oy, good news pag inuugatan ka. Ugat niya, sige, tuloy-tuloy lang. Bakit? Sunod yan, ganun na eh. Oh, I see. At kung gaano kalalim yung ugat, ganun kalalim yung itataas. Kaya mga kapatid, huwag kang padadaya sa unang tingin. Check. Yan. Okay na, bro. Ayan, di ba? Parang wala nangyayari, buto. Pero hintayin mo lang. Bakit may destiny yan? Puno yan eh. I say amen. Kaya ako personally, pag tinitingnan ko lahat kayo, lahat tayo dito, ang tindi. Kasi bawat isa, multitude talaga tayo. I say amen. Huwag mo sabihin, isa lang yan. Anong isa? Multitude yan eh. Tingnan mo katabi mo, sige, titigan mo. Multitude. I say amen. Kaya nga si Lord matalino eh. 12 lang ang kailangan ko. 12 lang. Doon sa 12, meron pa siyang 3. Tapos sa 3, meron pa siyang 1. Doon lang siya nag-focus. Bakit? Multitude lahat yun eh. I say amen. Tama ba? Yung seed, tinanim mo, ibig sabihin, kailangan talaga may tinatago tayo ng Diyos. Pastor, parang walang pumapansin sa akin. Okay lang yan. Bakit? Buto pa lang eh. Hayaan mo lang. Magpalago ka muna. Okay? Sige, lago ka lang. Kuha ka ng nutrients sa Panginoon. I say amen. Sige lang. Pero pag moment na nagsibol ka na, dire-diretso na yan. I say amen. Alam niyo mga kapatid, yung buto, di ba tatabo naman ng lupa? Di ba tatabo ng lupa? Di ba tatabo ng lupa? Okay. Pag tinabo naman ng lupa, araw-araw dinadaganan ng lupa yon. Mabigat sa kanya yun eh. Tinabunan mo. Araw-araw yung pinipressure ng lupa. Araw-araw. Nagreklamo ba yung buto? Ayoko na dito, alasin niyo ako. Hindi. Alam niya eh. Yung lupang nagpipressure sa kanya, yun ang kanyang kalakasan. Doon siya kumukuha ng nutrients eh. Tama. Tapos kuha lang siya ng kuha. Ngayon, pag sumibol na may dahon. Uy, mainit ah. May nakita na ba kayong puno, alas 12 ng tanghali, sumilong? Kasi mainit eh. Pwedeng pasilong, mainit eh. Hindi eh, but kailangan niya ng araw eh. Alam niya eh, kahit mainit to, may Wow, Ayun. Di ba, mainit, may purpose eh. Hinayaan niya, alam niya yon, kumukuha siya doon eh. Di ba?
Yung sunshine eh. Oo. Kaya ako, nagbilad. Sabi tama mo, Pastor Jen nga. Sabi na Pastor Jen nga. May purpose kasi. May purpose. May purpose. May purpose. Diba? Tayo rin, ganun din sa Panginoon, mga kapatid. Mainit ba? Yung pressure, may purpose ang Panginoon eh. Hayaan mo lang. Pinapaltatag ganyan, pinapalakas ka. At nanilawa ko, after niya, mas malakas ka. Kasi may naunawaan ka na eh. At nakilala mo ang Diyos ng higit. Yun ang malupit, mga kapatid. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Ayan, so destiny, mga kapatid. Lahat tayo niya ang purpose eh. May destiny lagi. Tingnan mo lagi, may pupuntahan ako. I say amen. May mararating ako. Oh. Yan, mga kapatid. Hindi lang ako para dito. Yun ang mga declaration, mga kapatid. Ha? Kaya lang, may season kasi. Hindi mo pwedeng madaliin ng Diyos eh. Tingnan mo, mga kapatid, kung si Joseph, balik tayo kay Joseph ha, nung nilagay sa pit, diniretso ka agad sa palasyo, sa tingin mo, ay hindi pa siya handa. Baka gantihan niya yung mga, ang unang ano niya, gantihan ko yung mga kapatid ko. Kasi, tinraidor siya eh. Pero pati yung kasama sa pag-grow niya eh. Tama ba? Lahat eh. Sige lang. May purpose ang Panginoon eh. Pero ang nakita mo kay Joseph kahit anong nangyayari, lagi na po-promote. Tapos laging kanang kamay siya lagi. Kanang kamay. Naging kanang kamay ni Potiphar. Kanang kamay ni Warden. Bakit? Kasi yun ang destiny niya. Kanang kamay. Tingnan mo mga kapatid, so laging dinadala ng Panginoon. Doon ka talaga eh. Kahit anong mangyari, na doon ka lagi. Doon ka kasi talaga. I say amen. Amen ba mga kapatid? Okay, sige. Next slide tayo mga kapatid. Okay, itong gusto ko eh. Seeing beauty before you can see results. Okay? Sabi na Ecclesiastes, He has made everything beautiful in His time. No? Kaya nga si Yahweh, yung word na beautiful dyan is the word Yahweh. Okay? Diyan namin kinuha yung pangalan ni Zoe, Yahweh. No? Ang testimony ko dyan, no, siyempre, kasi yung 311, sometimes sa ano natin to ginagamit lagi, no? Funeral, di ba? Yes. Pero hindi lang naman sa funeral dapat yan eh. Sa lahat ng panahon ng buhay. Kahit ano nangyayari. Pastor, walang-wala ako ngayon season. O kung plano ng Diyos, uy, beautiful yan. Kasi tinuturuan tayo magtiwala. Tinuturuan kang humingi. Tama ba? Kasi wala eh, sa kaasa. Sabi na pala, beautiful yan. Natanggal sa trabaho, uy, beautiful din yan. Kasi pwedeng hinahanda ka para pumunta dyan. Hinahanda ka para simulan yung negosyong idea mo. Pwede eh. Lahat may reason ng Panginoon eh. Tama ba mga kapatid? I say amen. So sabi niya mga kapatid, kaya kailangan ng faith, trust. Okay, meron ako sinunod dito. Tingnan natin. Kaya nga yung God's perfect timing na tinatawag mga kapatid, no? Ayan. Actually, kaya nagiging beautiful yung season, again, kaya you can say everything beautiful to, Yahweh. Bakit? Kasi nga yung purpose nun. O katulad niyan, lakas ano. Natanggal yung ano bro? Natanggal. Diyan mo na lang. Okay. Okay. No? Sabi niya, yung meaning nung season na yan. Pag nakita mo yung meaning, then it is beautiful. No, kahit yung result na gusto mo, wala pa. Pero kasi hindi, maganda to. Amen, Lord. Everything will be beautiful. Tama ba? Yung word na Yahweh, again, is objective. Pag tingnan mo sa Hebrew, pag sinabing objective lahat maganda. Kahit sa ang anggulo, maganda. Tingnan mo yung katabi mo. Yahweh. Kahit sa anggulo. Kahit minsan magulo nga eh. Beautiful eh. Bakit? May purpose eh. Ito ang testimony ko sa name, na-share ko na before. Pero ito yung personal encounter ko sa Panginoon. Nung time si Mama Fe, yung mismong day na yun, umuwi sa Panginoon, no? Nung nabalitaan ko, tapos pumunta ako kila Chris on that time, no? From church, pumunta ako ng biyahe. Tapos, ang feeling ko, ang layo-layo. Pero malapit lang naman, di ba? Pero parang feeling ko, layo-layo. Tapos sabi ko, ano sabihin ko sa kanya?
Anong encouragement ko? Pero ang ano sa akin ng Panginoon, tahimik ka lang. Wala akong sinabi. So, nung pagdating ko doon, wala kami sinasabi. Iiyak siya, iiyak lang din ako. Whatever. Tapos, nung bumaba siya, naiwan ako mag-isa. Sinabi ko talaga sa Panginoon, Lord, paliwanag mo nga bakit sinabi mo sa 3:11, you make all things beautiful. Paano naging beautiful yung time na to? May nasasaktan, may umiiyak, may nalulungkot. Bakit naging beautiful ito? Nawala si Mama Fe. Bakit beautiful yan? Sabi sa akin ng Holy Spirit, sige, research mo yung word na beautiful. Tingnan mo. Dini-research ko sa study Bible ko. Original Hebrew, Yahweh. Uy, Yahweh. Tapos sabi sa akin ng Panginoon, kaya beautiful yung moment na to, kasi si Fe, naka-Yahweh. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, bro. Sabi ko, nagkaroon ako, kaya pala, lahat ng anak ng Diyos, pag nawawala dito, beautiful, kasi pupunta ka sa Kanya. I say amen. Kaya sinabi ko agad kay Crescio, yun ang encouragement sa Kanya. That's 2015. Tapos sabi ko, Lord, yung unang anak naming babae, pangangalan kong Yahweh. Kaya 2015, alam ko may anak akong Yahweh. I say amen. Covenant ko yun sa Panginoon. Kaya whenever lahat nakikita ko, alam ko beautiful. Kahit hindi maganda, hindi, beautiful yan. Kasi may covenant ang Diyos. Tamang panahon, nangyayari, beautiful. Pastor, nalugi ako sa negosyo, hindi ka nalugi. Beautiful yan. Tingnan mo sa perspective ng Diyos. I say amen. Pastor, sabi ng doktor, may sakit ako eh. Beautiful yan. Tingnan mo bakit beautiful yan. May purpose ang Panginoon. I say amen. Hallelujah. Diba? Lahat naman tayo, may mga pinagdaanan at patuloy na may pinagdadaanan. Pero sinasabi ng Diyos, makinig ka sa akin, anak. Sa aking perspektibo, lahat magiging maganda para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Sabi ng Isaiah 55, no, His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Dapat tingnan natin yon. May paraan ng Diyos. Mayroon siyang gustong gawin. Tama ba? Kung sa tingin mo, Pastor, ang ganda ng plano ko eh. Maghintay ka lang. Mas maganda ang plano ng Diyos. Lord, gusto ko by age 30, mag-asawa na ako eh. Sabi ng marami akong naintindihan na dapat magpasalamat eh. Hawak lahat ng Diyos eh. Kunyari, may ano, di ba? Yung mga baby na pinanganak na ilang araw, umuwi na. Sabihin mo ba, lugi naman yon? Yung kapitbahay ko, 95 eh. Tapos yan, ilang araw lang, lugi. Walang lugi sa Diyos. Pag gusto niya, 2 araw ka lang dito, yun ang purpose mo, nagawa mo, well done. Magkikita tayo doon. Ba? Diba? Minsan nga, dapat magtanong ka sa Panginoon eh. Lord, 95 na ako, ba't di pa ako mauwi ah? Dapat magtanong ka. Lord, 970 na ako, tinalo ko ng si Methuselah, ayaw mo pa akong pauwi na. Magtanong ka. Kasi bakit hindi pa ginagawa yung purpose mo? Kaya kanya pinipreserve. Anak gusto kong ilabas mo yung panaginip mo eh. Lagi ka lang nakaupo sa church eh. Ayoko naman pagdating mo dito, ang corona mo, yung pupuhan. Tama ba? I say amen. Tama ba? Pero nakakatuwa mga kapatid. Binago ang Diyos eh. Yung tingin natin sa iglesia eh. Dito, piniprepare ka. Kasi ang totoong ministry mo sa labas. Doon. Kung saan ka dadali ng Panginoon, doon ang ministeryo mo. Doon yung guhit may meaning. I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Amen ba? Ang sabi niya, in the kingdom of God, timing is part of God's wisdom. Laging may timing ang Diyos. Ang tawag na dyan, rhythm of His grace. Laging may rhythm ang Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-offbeat. Tama. Pastor, may sinkopado. Oo. Ang tawag doon, sinkopado, pero nasa beat pa rin yun. Tama. So,
tingnan mo yung buhay mo lagi. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. Namatay si Lazarus, tama ba? Binalita sa kanya. May sakit pa nga lang Pastora, di ba? Lord, yung kaibigan mong malapit sa'yo, sinabi pa nga, yung mahal na mahal mong kaibigan, may sakit. Di ba? O pwede sabihin, Lord, tara, puntahan natin. Ililehans ko muna. Tama ba? Pero sabi ni Lord, hindi, hayaan mo lang. Magstay muna tayo dito. Ilang araw nagstay si Lord. Tapos maglalakad pa yun. Di ilang araw na naman yun. Pagdating niya doon, patay na. Ilang araw na ang nakalibing. Now, sa pananaw natin, huli na ang lahat. Kaya nga nung lumuhod si Mary at si Martha, di ba? Lord, kung nandito ka lang, nandun siya. Lord, sana nandun siya. Nandun na siya, ito na. Ano sabi ng Panginoon? Relax lang kayo. Yung delay niya, hindi niya denial yon. Ayaw niya ng healing. Gusto niya resurrection. Ang prayer mo, mga kapatid, eto lang. Sabi ni Lord, maghintay ka anak. Alam ko yan, relax ka lang. But hindi ito ang gusto kong gawin. Eto, para sa'yo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Amen ba? Ang prayer lang natin, Lord, basta makaalpas lang kami bawat araw. Diba? Yung bawat buwan namin, maayos, maraos lang. Salamat, Panginoon. Sabi, Lord, relax ka lang, anak. Hindi lang isang buwan ang raraos ko sa'yo. Yung buong buhay nyo, raos na. At marami ka pang tutulungang ibang tao para rumaos din ang buhay. Yun ang plano ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Ako kahit naniniwala ako Makinig ka sa akin. Kaya pinagdadaanan mo yan, kasi diyan kanya gagamitin. Ulitin ko Ano pinagdadaanan mo ngayon? Kagalingan sa physical, financial, o kahit saan, doon kanya gagamitin. Yun ang ministeryo mo. I say amen? Kaya nga matuwa ka, kung saan ka dinadala, makita mo, dito niya ako, paapawin. I say, humanda-handa na. O I say amen? Tama ba? Glory to God. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay, sige, next slide tayo. Tapusin natin to. Okay, sabi niya, finding purpose in difficult seasons. Sabi niya, trials are classroom, mga kapatid. Learning time yan. Hindi yan punishment. Minsan may nag-message sa akin, Pastor, bakit ganito nararanasan ko? Pinarurusahan ba kami ng Diyos? Sumagot ako, baka nga. Joke lang. Joke lang. Siguro kung yung mentality ko katulad dati. Siguro kung, di ba, Mami R, siguro kung ang mentality ko dati pa, baka sabihin ko, baka nga, ano bang ginawa mong kasalanan, di ba? Hindi, kaya lang. Hindi. Ang sabi ko sa kanya, hindi ka pinarurusahan. Una sa lahat, ng parusa mo, binayaran niya na. So kung may pinangyayari sa'yo na hindi mo nagugustuhan, hindi yan parusa, paghahanda. Bakit? May malaking mangyayari sa buhay mo. See? Kaya importante yung tamang pananaw. Pag nahihirapan, hindi ka pinahihirapan, pinapalakas. Pag may tinanggal, hindi ka kinunan, binibigyan ka ng room kasi may tatanggaping mas malaki. Pananaw ng kaharian. Pananaw ng biyaya ng Diyos. Pastor, lahat ng kaibigan ko malapit sa akin, hindi na malapit sa akin, magpasalamat ka. Bakit? Hindi sila kasama sa storya ng buhay mo. May bago siyang mailalapit sa'yo na kasama na ngayon sa purpose mo. Mabait ang Diyos. Sabi ng Panginoon, kailangan kitang alisin sa mga itik. Kasi agila ka. Yung mga itik, ang ingay niyan. Kwak, 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 kwak. Nakita may itik. Itik. Di ba nag-itik? Punta tayo sa itik. Ano ma-adjure mo kyung itik? Duck. Uy, English kayo, duck. Nakita nyo yung duck? Kwak, 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 kwak. May ingay yan Sabi mo, di ka dyan anak. Agila ka. Alisin kita dyan. Bakit? Dadaling ka sa kapwa agila mo. You see, amen? Tinang mga kapatid, pag may nakita ang someone na greater sa in the sense, diba, na-attract ka, ba't ka na-attract? Kasi ikaw yun. Nakikita mo ang sarili mo. Ulitin ko nga. Kunyari, yung mga naging successful, di ba na-attract ka? Ang galing naman ito. Bakit? Nakikita mo yung sarili mo
Si Manny Pacquiao, di ba natutuwa tayo sa kanya? Na-attract ka sa kanya. Bumili ka nga ng album para sa'yo, ang laban na to. Meron ka ng Bri? Pa-share nga. Para sa'yo. Bakit ka attracted? Because yung success, nakikita mo yung sarili mo, totoo yun, ikaw. Ganun ka rin kasi nakatago. Maring hindi kasi Manny Pacquiao, pero may nilagay ang Diyos sa'yo na pwedeng maging ganun ang buhay mo. I say amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Grabe naman. Kung saan ka dinala ng Panginoon. Okay? Okay, sabi ng James, my brethren, count it all joy when you fall. Dito, diverse temptations sa iba, mga challenges, mga kapatid, no? Bakit daw? Knowing this, that the trying of your faith, work it what? Patience. May purpose ang Diyos So lahat ng pinagdadaanan, may purpose siya. May fruit sa iyong buhay na lalabas. Tama ba, mga kapatid? So you have to see. Okay? Next slide tayo, mga kapatid. Sabi niya, God makes all things beautiful. Ano? Tingnan mo to. A season may begin in tears. Okay? Pero sabi niya, but in the end, testimony yan. Maaring ngayon, umiiyak ka. Sige lang, iiyak mo lang. Pero say, amen. Pagtapos yan, mga kapatid, isisigaw mo ang kabutihan ng Diyos. I say amen. Diba? Kaya nga, yun ang tutunan ko sa Panginoon Kahit ako may pinagdadaanan, yung kapatid ko may pinagdadaanan, no? Ibig sabihin, pag nag-encourage ako lagi ko sinasabi, relax ka lang. Bakit? May mangyayari sa'yo. Kaya pinagdadaanan mo yan. Tama ba? Diyan ka niya gagamitin. I say amen. No? Diba? Yung sharing ko nga huwag na natin, look natin yun. Ang kapatid natin, no? Naalala ko si Mac. Okay? Nung dumating ako sa TFM, bagong-bago ako sa TFM, silang dalawa ni Lovely, no? They want to have baby on that time, di ba? And they're struggling in the sense, emotionally, lahat, everything. Tapos nakapag-sharing time kami, nila sharing time. Tapos tingnan mo ngayon nangyari. 3. Nung kasal nung kapatid ni Lovely, no? Nakita ko si Mac, habol ng habol, no? Sabi sa kanya, ayos ba bro? Dati wala kang nahabol, Ngayon may nahabol ka na. Mabuti ang Diyos. May tamang panahon. I-attract mo yan. Lagi ko sinasabi ko sa kanya yan, nung wala pa siyang baby. I-attract mo. Lagi mo sabihin. Si Lord ganun kay Abraham. Sinabi ba ng Lord kay Abraham, ikaw Abraham na walang anak. Ganun ba? Basahin niyo Bible niyo. Hindi. You will be a father of many nations. Attract mo, Lord. I will have my offspring. I say amen. Ikaw pa, mapagmahal ka, maalaga ka. You will have your time. Ngayon nga, pati din naman sila magkakapatid no? Siya mas marami anak din, no? Pangalawa, siyempre, kay Leng. Kasi 4 dapat, di ba? Siya, pangatlo, bro mo. Dati, wala yun 3 ngayon, no? Mabuti ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? So, encouragement sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ganun din. Kaya nga, tama yung tinuro ng Panginoon Nung nag-aaral ako, talaga grabe. Sabi sa akin ng Lord, hindi porkit wala ka ngayon, hindi ka magkakaroon. Tandaan mo, anak. Ulitin ko hindi porkit wala ka ngayon, hindi ka magkakaroon. Anong wala ka ngayon? Magkakaroon. Pastor, wala ako nito magkakaroon. Pastor, gusto kong puntahan yun mapupuntahan mo. I say amen? Ba, umayaw ka pa. Napagod ka na kakatravel. Kasi may purpose ang Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Everything will be a testimony. Okay? Tapusin natin. Konti na lang, mga kapatid. Okay. Okay. Sabi niya, every season, advance the kingdom of God. Sabi niya, connect every personal season to kingdom purpose and influence. Kaya sinasabi ko, lahat na pinagdadaan natin, ministry. In the sense, no? Kung naranasan mo lahat, everything, doon ka niya gagamitin. Okay? In my case, mga kapatid, naranasan ko ma-discourage, naranasan ko parang wala na, ganon. Doon niya pala ako gagamitin. To encourage, mga kapatid. Tama ba? Lahat, nakita ko yung purpose ng Panginoon. Just go with the flow. Diba?
Ngayon nga, pag binabalikan ko no? Thank you talaga, oh. Kasi lahat ng kaibigan mo, pati yung connection mo. Diba? Oh, kita mo, sila Brian, sila Amy, sila Pet, sila Victor, sila Pasola Jack. Youth pa kami, magkaka-connect na kami. Sila Jane, sila Mare, si Pet, si Tita. Nala ko si Tita eh. Pag nagluto si Tita ng tanghalian, si Pet nasa bahay na. Bro, sa amin ka na kumain. Pero nakita ko lahat may purpose eh. Di ba? Nakapunta ako ng Batangas, kila Inay. Di ba? Kasal nung tropa lang ako, nada. Sabi sa hatak ako eh, kahit saan pwede. Nung panahon na yon, si Brian, kahit saan, sama ka? Sama ako, di ba? Pero may purpose eh. Nagbibuild ka ng bakit? Merong, I say, amen. Pero natutuwa ako lahat na kasama ko kayo naglilingkod, mga kasama ko dati. Plano niya. Si Ima. Si Ima. Ang liit pa niya, ganito. Pumunta pa ako saan, di ba Ima? Malapit siya kay Pet eh. Lagi yung kuya, di ba? Oh. Pagkasama ko si Pet, yan. May purpose eh. Grabe, no? Kaya yung mga relationship, mga kapatid, may purpose ang Panginoon. Tama ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, last na to mga kapatid. For kingdom influence. Last. Okay. Now, ito yung mga kapatid, kingdom perspective. Sa natural, pag tingnan mo lahat ng nangyayari, itong pwede mo sabihin, di ba? Bakit ako? Di ba? Why me? Yung mga delays, yung mga loss, mga waiting, natural perspective yan. Pero hindi ka dyan eh. Dito ka sa kabila, mga kapatid. Dahil makita mo lahat yan, preparation, may growth, kailangan ng pagtitiwala at saka purpose eh. Tama ba? Lahat na nangyayari may dahilan ang Panginoon. Kahit masakit, kahit mahirap. Huwag na tayo lumayo, yung krus ng Kalbaryo, tingnan mo. Sa natural, may makita kong maganda sa krus? Wala. Kahihiyan, sakit, parusa. Yan ang krus eh. Pero namatay si Jesus Christ, binaliktad niya. Yung krus ngayon, kaligtasan, kapayapaan, kagalakan, buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Perspective lagi, I say amen. Di ba? Ulitin ko mga kapatid, revelation ko sa finished work, mga kapatid. Ilang araw namatay si Lord? Nakalibing? 3. Tapos, yung kamatayan nga, 3 araw lang eh. Hindi tumagal eh. Lalo naman yung financial crisis mo. Lalo naman yung 3 araw. Ibig sabihin lahat merong hangganan. May naramdaman mga sakit, sabihin mo, oy, 3 araw ka lang. Ano ibig sabihin? Tama ba? Yung boss mo, sakit ng ulo mo, boss, 3 araw ka na. I say amen. Ibig sabihin, aalisin ka na ng Panginoon doon. Promotion. Amen ba? Palapakan natin ng Panginoon. Okay? Okay, last na. Last ko na ito, mga kapatid. Look at this. So, every season, mga kapatid, carries a divine assignment. Lahat. Kung anong season meron tayo. Tingnan mo yan, yakapin mo. May purpose ang Panginoon. Lahat yung alignment sa assignment mo. Kaya when we trust God's timing, we discover His beauty, His purpose. Bakit daw? And His kingdom plan. Lahat nakaayon sa plano ng Panginoon. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? So again, kung ano mang, kahit sa online, hindi ko alam, pero kung anong pinagdadaanan mo ngayon, may purpose ang Panginoon. And tingnan mo agad yung beauty. No? You will be thankful, no? Sa Panginoon. Amen ba? So pwede tayong tumayo lahat. Tayong mawit sa Panginoon.